Nang aprubahan ng pamahalaang Aleman ang pagpapadala ng 50 Flak Panzer Gepard tank sa Ukraine noong Abril 2022, hindi nila inasahan ang magiging halaga nito sa laban ng bansa kontra Russia. Matagal nang tinanggal ng Alemanya ang Gepard. Mahigit isang dekada nang nakalipas. Ito ay dinevelop noong dekada 1960 at 60, nagsimulang gamitin noong dekada 1970 at tuluyang pinalitan noong 2010. Para sa Berlin, ito ay isang luma at laos na kagamitan na may kaunti na lang na halaga na maibibigay. Nakuha ng Ukraine ang tangke at nagawa nilang gawing tunay na halimaw ito kahit dekada na ang tanda. Para maunawaan ang pagbabagong ito, mahalagang malaman muna kung ano ang Gepard at ang mga kakayahan nito. Ang Flak Panzer Gepard o Cheetah ay isang self-propelled anti-aircraft gun (SPAG) tank na kayang gumana sa anumang panahon. Ibig sabihin, hindi tulad ng main battle tank na idinisenyo para sa laban ng nasa unahan at direktang pakikipagsagupaan sa ibang mga tangke at nakabaluting sasakyan. Ang Gepard ay ginawa lang para labanan ang mga kalabang sasakyang panghimpapawid, gaya ng mababang lipad na eroplano at helicopter. Ang ideya para sa Gepard ay nagsimula noong dekada 1900 at 60 nang mapagtanto ng hukbong Aleman sa kanluran o Bundeswehr na ang mga umiral na anti-aircraft system tulad ng M42 Duster ng Estados Unidos ay unti-unting naluluma. Mas bumibilis at mas nagiging maliksi ang strike aircraft habang mas nagiging banta ang attack helicopter. Kailangan ng NATO ng mas mobile at eksaktong sistema na kayang sumabay sa mga tangke at armored infantry vehicle para labanan ang kalabang sasakyang panghimpapawid, anuman ang lupain o panahon. Dahil dito, dalawang development team mula sa iba't ibang European contractors tulad ng Rheinmetall, AEG, Krauss-Maffei at Oerlikon ang nagsimulang magtrabaho sa kapalit ng Duster. Maraming prototype ang ginawa at sinubukan bago magpasya ang Bundeswehr. Ang napiling disenyo ay batay sa chassis ng Leopard 1 main battle tank. Pero sa halip na ang karaniwang 105 mm L7 at 3 L52 rifle gun na makikita sa standard na Leopard 1, ang Gepard ay nilagyan ng dalawang 35 mm Oerlikon KBA auto cannons na kayang magpaputok ng hanggang 550 rounds kada minuto. Sa ilalim ng hood, ang Gepard ay may nakalagay ding computerized fire control system na kayang kusang i-engage ang target, kasama ang search radar at tracking radar. Nagsimumula ang mass production noong kalagitnaan ng dekada 70 at daan-daang Gepard, kabilang ang German Gepard at Dutch CA-CA1 na may ibang radar installation ang ginawa. Habang malaking bahagi ng mga tangke na ito ay nanatiling nasa serbisyo ng Bundeswehr at ng Dutch military sa loob ng maraming taon, daan-daan pa ang ipinadala sa iba't ibang bansa sa Europa at sa labas nito, kabilang ang Belgium, Chile at Romania. Noong Cold War, nasyang dahilan ng disenyo nito, kinilala ang Gepard bilang isa sa pinakamahusay na anti-aircraft system sa mundo. Hindi rin mahirap makita kung bakit. Nagbigay ito ng maraming kalamangan kumpara sa mga naunang anti-aircraft na kagamitan. Ang una at marahil pinakamahalaga ay ang mobilidad nito. Hindi tulad ng mga hinahatak na anti-aircraft na baril na kailangang hilahin ng sasakyan, kayang maglakbay ng Gepard ng mag-isa. Itinayo batay sa Leopard 1 at may 10 silindrong MTU multi-fuel engine. Kaya nitong makamit ang medyo mataas na bilis sa kalsada na hanggang 40 milya bawat oras o 65 kilometro bawat oras, habang may operational range na humigit kumulang 340 milya o 550 kilometro. Ibig sabihin, kaya nitong sumabay sa ibang tangke at armored na sasakyan. At kahit dumaan sa bukas na lupain o mahirap na tereno, hindi ito basta-basta mabalaho sa putik. Kaya nitong pumunta saan man makarating ang ibang puwersa nang hindi naiiwan o kailangan ng espesyal na tulong. Bukod pa rito, may benepisyo ang Gepard bilang isang self-contained na anti-air system. Iyon ay kakaiba nung panahon na yon, dahil karamihan sa mga naunang air defense ay binubuo ng magkakahiwalay na bahagi, gaya ng mga sasakyang may radar, command post at iba pa.
Ang Gepard ay may lahat ng kailangan nito sa isang unit, kabilang ang search radar, tracking radar, mga baril, bala, at fire control system. Ang mga tauhan nito ay kayang mag-detect, tukuyin, mag-track, at umatake ng mga target anumang oras na kailangan nila, nang hindi kinakailangang makipag-ugnayan sa ibang mga team o umasa sa ibang kagamitan. Sikat ang Gepard sa bilis ng reaksyon. Kaya nitong mag-lock on at magpaputok sa ilang segundo lang. Kapag may banta ng mababang lipad at mabilis na strike aircraft o attack helicopter na biglang lilitaw, mahalaga ang ganitong bilis. Sa lakas at performance, namumukot tangi ang Gepard kumpara sa iba nitong kasabayan. Ipinagmamalaki nito hindi lang isa, kundi dalawang pinakamahusay na anti-aircraft gun ng panahon na nagbibigay daan dito para makapagpaputok ng nakakagulat na 1,000 at 100 bala kada minuto sa kabuuan. Dahil sa mataas na accuracy at ilang kilometrong abot ng mga kanyon, nakakabuo ito ng pader ng bala sa himpapawid na nagiging bitag ng kamatayan para sa sinumang Soviet pilot na magtatangkang lumapit. Ibig sabihin, karamihan sa mga anti-aircraft countermeasures ng mga Soviet noon, gaya ng flares, radar jammer, at electronic warfare system, ay hindi malaking banta sa Gepard. Kailangan lang nitong magpaulan ng maraming bala sa target, kaya mas malaki ang tsansa nitong mapabagsak ito kaysa karaniwan. Sa maraming paraan, ito ang perpektong sandata noon. Ideal laban sa Soviet strike aircraft, mababang lipad na bomber, at attack helicopter gaya ng Mi-24. Ngunit tila natapos na rin ang panahon ng Gepard. Pagsapit ng dekada 90 at unang bahagi ng dekada 2000, hindi na pareho ang estratehikong kalagayan. Natapos ang Cold War, bumagsak ang Unyong Soviet, at tila nawala na ang mga bantang idinisenyo ang Gepard para harapin. Hindi na malamang mangyari ang malalaking labanan ng tangke at pambobomba sa gitnang Europa. Nagsimimulang mag-focus ang mga pangunahing militar sa pagdevelop ng surface-to-air missiles na nagbigay ng air defense system na mas malawak ang saklaw kaysa sa mga baril gaya ng Gepard. Bigla na lang, ang sistemang ito na dating nangungguna sa mundo ay nagsimulang magmukhang isang relikya. Habang inaaral ang hinaharap, iniisip ng mga military planner na susunod na labanan ay ididikta ng supersonic missile system at strike aircraft na $1 bilyong ang halaga. Hindi nila nakita na may lugar pa sa ganung uri ng labanan ang isang baril na halos 50 tonelada ang bigat, nangangailangan ng sariling bihasang crew at suporta sa lohistika para mapatakbo. At nangangailangan din ng mahal at malawakang maintenance dahil sa komplikadong mekanismo nito. Hindi na kayang bigyang katwiran ng Berlin ang patuloy na paghawak at pagpapanatili ng medyo malawak na fleet ng mga anti-aircraft gun na ito. Dahil hindi naman nila inaasahan na kakailanganin pa nila itong gamitin. Dagdag pa rito ang katotohanan noong dekada 90 at dekada 2000, halos nakatuon lang ang Bundeswehr sa mga deployment sa ibang bansa. Nagpadala sila ng tropa sa Afghanistan para tumulong sa operasyon laban sa rebelde at mga operasyong pangsuporta sa kapayapaan. Sa ganitong mga sitwasyon, walang maraming kalabang jet at attack helicopter. Kaya parang nawalan ng silbi ang Gepard. Dahil dito, dumating din ang hindi maiiwasan. Noong 2010 opisyal nang inalis sa serbisyo ng Germany ang Gepard, pinalitan nito ng ibang sistema, ang Vessel 2 Light Air Defense System na mas mabilis ng kaunti at mas magaan at mas compact, kaya mas madali itong dalhin at gamitin saan man ito kailangan. Dahil dito, maraming lumang Gepard ang naalikabukan at mukhang mapupunta sa junkyard o i-export sa mga bansang may maliit na military budget na bumibili ng mga gamit na luma na ayon sa pamantayan ng Western Europe. Sa mga sumunod na taon, balak ng Alemanya na ipadala ang ilan sa mga sistemang ito sa Brazil at Qatar bilang pansiguridad sa Summer Olympics at FIFA World Cup. Pagkatapos, sumiklab ang digmaan sa Ukraine. Nung una, binatikos ang Alemanya dahil kulang ang suporta nito sa mga puwersa ng Kiev at nakilala ang Berlin sa alok ng 1,000 helmet lang sa Ukraine bago magsimula ang digmaan. Di nagtagal, seryosong hinanap ng pamahalaan ng Alemanya
kung paano matutulungan ang hukbong Ukrainian na ipagtanggol ang kanilang bayan. At noong Abril 26, 2022, inanunsyo na 12 ng Gepard ang ipapadala sa Kyiv mula sa mga stock na pinananatili ng kumpanyang Aleman na Krauss-Maffei-Wegmann. Mula nun, nagpadala na ang Alemanya ng hindi bababa sa 55 anti-aircraft gun sa Ukraine. Itinuturing na pinakamahusay na drone killer sa buong arsenal ng bansa. Paano? Paano naging mahalagang bahagi ng pinakamalaking at pinakamapaminsalang digmaan ng ika-21 siglo ang isang bagay na dati ng Laos? Bago natin sagutin, nanonood ka ng The Military Show. Kung di ka pa subscribed, ngayon ang tamang panahon. Ang dahilan kung bakit naging malaking tagumpay ang Gepard sa mga labanan sa Ukraine ay dahil sa isang simpleng, hindi matatakasan na katotohanan. Mali ang mga prediksyon ng pagplanuhan ng mga military planner ng Alemanya ang hinaharap ng digmaan. Nakita nila ang mundong ang mga labanan ay napagpapasyahan ng mabilis na misil at strike aircraft gamit ang makabagong teknolohiyang militar. Hindi nila naisip ang tungkol sa mga drone. Hindi nila naunawaan kung gaano kalaking epekto ang may dudulot ng mga unmanned aerial vehicles o UAVs. Nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, nakita ng mundo ang matinding pinsala ng mga drone, habang sunod-sunod itong pinakawalan ng Rusya sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Habang tumatagal, mas nagiging mahalaga ang mga drone. Malaki ang ginastos ng Kremlin sa teknolohiyang ito. Nagtayo ng mga bagong drone factory at pinalaki at pinaigting ang mga pag-atake nito. Napilitan ng Ukraine na maghanap ng mga paraan para depensahan ang sarili laban sa mga pag-ataking yon, at napatunayang ang Gepard ang pinaka-epektibong opsyon sa lahat. Pagkaraan ng ilang buwan ng pagdating ng sistema sa Ukraine, pinupuri na ito ng mga sundalo sa Kiev dahil sa pagiging epektibo laban sa mga drone na pang-ataking pagpapatiwakal na istilong Shahid ng Rusya. Ipinapakita ng mga ulat na ang bawat kanyon ng Gepard ay nakakabagsak ng 12 ng drone sa isang pagkakataon, at ang ilan ay nagawang pabagsakin pa ang mga Russian cruise missile. Lumaki ang reputasyon ng Gepard sa pagdaan ng panahon. Kahit maraming mga kagamitang pandepensa sa himpapawid ang nakuha at napaunlad ng Ukraine. At naging isa ito sa pinakakomplikadong defense network sa mundo, nananatiling namumukod-tangi ang Gepard bilang marahil pinakamahalagang bahagi. Hindi na kailangan pang baguhin ng Ukraine ang Gepard para maging epektibo ito. Hindi na kailangan dagdagan o lagyan ng bagong teknolohiya ang lumang asset na ito para umabot sa modernong pamantayan. Ginamit nila ito ayon sa orihinal na layunin at naging epektibo. May 4 na pangunahing dahilan ng tagumpay nito. Una, pinakamahalaga ay ang gastos. Marami sa pinakamakabago at sopistikadong mga kaluraning sistema ng depensa sa himpapawid ay napakamahal. Hindi lang sila mahal bilhin, kundi pati na rin gamitin. Dahil karamihan sa kanila ay nagpapaputok ng mga misil na pangharang. Mga missile na maaring nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar o kahit ilang milyong dolyar bawat isa. Halimbawa, ang bawat Pak-3 missile ng US Patriot System ay nagkakahalaga ng halos 4 na milyong dolyar. Katanggap-tanggap ang ganitong presyo kung gagamitin ang Pak-3 laban sa missile na may kaparehong halaga. Mapapasabog ito sa ere at maililigtas ang 12 ng buhay. Pero kung kalaban mo ay mga drone na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar para gawin at maaring ipadala bilang mga kawan na binubuo ng literal na daan-daang unit, hindi na praktikal ang gastos. Kaya hindi pwedeng puro Patriot missile batteries at iba pang mamahaling interceptor systems ang bumubuo sa modernong air defense network. Lahat ng bansang gustong protektahan ang himpapawid laban sa mga drone ay nangangailangan ng mga alternatibong mas murang gamitin. Swak dito ang Gepard. Tinatayang daan-daang euro lang ang halaga ng bawat 35mm bala nito. Malaking malaki ang diferensya nito kumpara sa multi-milyong dolyar na presyo ng mga interceptor missile. Ibig sabihin, makakapagpaputok ang Ukraine ng daan-daan at maging libu-libong balang ito sa himpapawid laban sa mga swarm ng drone ng Russia nang hindi nag-aalalang aabot ito sa halagang hindi nila kayang bayaran. Ito ang nagdadala sa atin sa pangalawang benepisyo ng Gepard.
ang mismong pagkakaroon nito, pati na ang pagkakaroon ng mga sistema mismo at ng mga balang ginagamit ng mga ito. Dose-dose ng ganitong sistema ang Alemanya noong nagsimula ang digmaan, kaya madali nilang nakuha at naipadala agad sa Ukraine. Naging hamon ang mga bala dahil hinarangan ng Switzerland ang Alemanya sa pagpapadala ng Swiss-made na bala sa Kiev at nilimitahan ang ibang military transfers sa Ukraine. Kaya napilitang maghanap ng alternatibo ang Berlin. Noong Disyembre 2022, nagpasya ang Rheinmetall, pinakamalaking kumpanyang pangdepensa ng Alemanya, na magtayo ng bagong pabrika para malusutan ang pagbabawal ng Switzerland. Noong tagsibol 2023, nagsimula ang produksyon ng bagong bala at daan-daang libo na ang naipadala sa Ukraine mula nun. Malaki itong pinagkaiba sa ibang air defense at armas na ibinigay ng mga kanluraning kaalyado sa Ukraine. Sa maraming pagkakataon, ang mga sistemang iyon ay naibigay lamang sa maliit na bilang o may kasamang limitadong dami ng bala dahil sadyang kulang ang supply. Halimbawa, napakamahal gawin ang mga misil ng Patriot system at mataas ang demand, kaya't kaunti lang ang natanggap at nagamit ng Ukraine. Ganon din ang kwento sa iba pang mga sistema. Marami sa mga ito ay ipinadala sa Kyiv, ngunit ngayon ay naiiwan na lang na walang gamit dahil kulang talaga ang supply ng bala na kailangan nila. Naranasan ng bansa ang epekto ng kakulangan ng bala, kaya't kailangang pumili ng sistemang gagamitin at target, habang mas umaasa na rin sa mga sariling gawang depensa kaysa sa mga ibinigay ng kanluran. Sinamantala rin ng Rusya ang sitwasyon. Nagpadala ng mas maraming drone at sunod-sunod na misil sa Ukraine. Umaasang kulang ang depensa ng kalaban para mapigilan ito. Sa kabutihang palad, sapat ang supply ng bala para sa Gepard at sa pangangailangan ng Kyiv. Siyempre, hindi rin naman mahalaga ang pagiging abot kaya at madaling makuha kung hindi naman talaga kayang gawin ng Gepard ang kailangan nitong gawin: ang pabagsakin ang mga drone. At dito tayo dadako sa ikatlong bentahe ng sistemang ito: ang performance nito. Ilang taon na ang lumipas mula nang magsimula ang digmaan at marami ng ebidensya na nagpapakita na sa maraming paraan, ang Gepard ang pinaka-epektibong pamatay ng drone ng Russia. Mura lang gawin ng maramihan ng mga drone ng Kremlin, pero may malinaw itong mga kahinaan. Medyo mabagal ang mga ito, lumilipad sa mababang altitude, may kapansin-pansing radar signature at sumusunod sa medyo predictable na mga ruta ng paglipad. Dahil dito, naging madaling target sila ng mga anti-aircraft gun mula pa noong Cold War, gaya ng Gepard. Kayang mag-detect at mag-track ng mga target ng mga baril na may radar bago ito patumbahin gamit ang maikling putok. Kahit magpadala ng maraming drone ang Russia para daigin ang radar at depensa ng Ukraine, nakakagulat na kinaya pa rin ito ng Gepard. Kayang umatake ng maraming target ng sunod-sunod na may mataas na kausayan at mapuno ang himpapawid ng bala. Kaya halos imposibleng makalusot ang karamihan sa mga drone mula punto A hanggang B nang hindi nasasabugan. Ang mamabilis na pagpapaputok at malaking imbakan ng bala ng mga sistemang ito ang dahilan kung bakit sila pinakamainam na panlaban sa malawakang bugso-bugsong pag-atake ng Russia. Habang matagal ang paghahanda at reload ng missile system, tuloy-tuloy ang pagpapaputok ng Gepard basta may bala pa. Dahil dito, pwedeng ilagay ang mga Gepard sa harapan o loob ng sariling teritoryo sa paligid ng mahahalagang infrastruktura gaya ng istasyon ng kuryente, pasilidad pang industriya, imbakan ng bala at sentro ng transportasyon. Nagbabantay sa kalangitan para sa anumang palatandaan ng aktibidad ng kalaban, handang magpaputok sa isang iglap at ipagtanggol ang pinakamahahalagang lugar at estratehikong pasilidad ng bansa. Na nagdadala sa atin sa huling kalamangan ng Gepard, ang kakayahan nitong gumalaw sa malawakang labanan. Umabot ng daan-daang milya sa magkabilang direksyon ang mga linya ng labanan at madalas bombahin ng Russia ang mga bayan at lungsod sa buong Ukraine. Kabilang ang mga lugar na daan-daang milya ang layo mula sa harapan. Malawak ang teritoryong kailangang ipagtanggol ng Ukraine, kaya madalas nitong ilipat ang mahahalagang kagamitan habang nagbabago ang taktika at prioridad.
Sa kabutihang palad, dahil ito ay isang self-propelled na sistema at hindi hinihila, ang Gepard ay maaaring pumunta kung saan ito kinakailangan. Hindi tulad ng mga nakapirming instalasyon. Maaaring ilipat ng Ukraine ang mga baril na ito kapag kinakailangan. Inililipat ang mga ito upang ipagtanggol ang iba't ibang lungsod habang nagbabago ang antas ng banta. Protektahan ang mahahalagang infrastruktura, batay sa impormasyon tungkol sa mga paparating na pag-atake, o kahit samahan ang mga formasyon ng militar habang sila ay papunta sa harapan. Pag nailagay sa posisyon, maasahan ng Gepard na magpanatili ng matibay na depensa hanggat kinakailangan at labanan ang anumang mababang lipad na banta sa saklaw nito. Dahil sa paghanga ng Alemanya sa papel ng Gepard sa Ukraine, pinabilis nila ang Sky Raider program, isang short-range air defense turret system na humango ng maraming elementong pangdisenyo mula sa Gepard para labanan ang mga drone at loitering munitions. Ngayon, matututuhan mo sa video na ito ang tungkol sa Murder Pencil Missile System ng UK, isa pang sandatang ibinigay ng kanluran na muling sumikat sa Ukraine. Panurin ang video na ito para malaman ang lagay ng digmaan. Namamayani ang Ukraine at natatalo ang Russia sa lahat ng panig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para laging updated sa balita tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang labanan sa mundo.